Hindi naman first time. Alam ko may mga naituro na si Ate Mer, tapos kami nga din sa bagay na to. Pero kasi noong kahapon na binabasa ko to, parang napaisip nga ako na minsan, di ba, for example, ngayon Teshuba, talagang ang gagawin naman talaga natin ay magre-repent tayo eh. Pero what if kung merong reason behind or dun sa mga problema ng mga Kristiyano o ng mga tao na nakakaranas ng mga bagay na to. Kaya ngayong gabi na to, i-evaluate natin, i-check natin yung mga sarili natin, i-assess natin kung yung lahat ng mga sasabihin ko dito ay nagmamanifest o kaya naman nararanasan ninyo. Kailangan dito ngayon ng deep understanding, tsaka at the same time openness, tsaka honesty before the Lord, di ba? In order na magkaroon talaga tayo ng deliverance, ng freedom at liberty sa ating mga buhay. Okay? So, ang pag-aaralan natin ngayong gabi na ito ay tungkol sa 10 senyales na ang person ay may demonyo. Actually, binago ko lang siya kasi ang talagang title niya is 10 Signs You Have a Demon. Di ba? Parang sayong-sayo talaga, no? Straightforward. Pero binago ko na lang siya na 10 Signs a Person Has a Demon. So hiniram ko to kay Pastor Vlad Sabchuk, pero I believe, di ba, na napaka-helpful nito sa panahon natin ngayon. Okay? Pero ito lamang yung disclaimer muna, yung una muna nating pag-iisipan at pag-aaralan. Ngayon, may tanong dyan, pwede bang ma-demon possess ang isang Christian na? Ayan, kung tatanungin kayo, pwede bang ma-demon possess ang isang Christian na? Ito ang sagot dyan. Kung ang isang tao ay tunay na born again Christian o tinanggap si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, puspos ng banal na spirito, hindi na siya maaaring maposes ng demonyo. Mag-amen kayo? Amen. Sapagkat ang katawan niya ay naging templo na ng banal na spirito. Yan po ay 1 Corinthians 6:19-20. Hindi pwedeng magsama ang Holy Spirit at ang masamang espiritu sa iisang tirahan. Kaya kung pinatira mo na si Jesus sa puso mo at sa buhay mo, you cannot be demon possessed. Pero tandaan, kahit hindi na siya ma-possess, pwede pa rin siyang ma-oppress o yung tinatawag na maapektuhan mula sa labas. Halimbawa, pwedeng tuksuhin, guluhin ang isipan, dalhin sa discouragement, takutin o pigilan sa paglago sa pananampalataya. Kaya kailangan pa rin ng disiplina sa panalangin. That's the reason why hindi tayo tumitigil mag-prayer meeting. Di ba? Kagaya nga nung isang adult po dun sa NHA na niyayaya siya mag-Bible study ng taga-Makabuhay. Sabi nung isang adult, Nay, tara na, Bible study na. Ang tanong niya, kailan ba matatapos yan? Di ba? Pero yun nga, kinorek siya na, Nay, hindi po natatapos ang Bible study. Hanggang makita natin ng Lord ang mukaan, gagawin natin to. Di ba? Kaya ganun din ang prayer meeting. Bakit tayo pumupunta sa mga prayer gathering? Kasi ganyan, merong realidad ang demonyo, di ba? And sabi nga, pagbabasa ng salita ng Diyos at pamumuhay sa kabanalan para hindi makapasok ang mga atake ng kaaway. Para bagang isang bahay na may-ari na yung Holy Spirit. Hindi na pwedeng may ibang lumipat sa loob kasi pagmamay-ari niya na ito. Pero pwedeng may magnakaw o masasamang loob na kumatok o umikot-ikot sa labas para manggulo. Entiendes? Si Senyor. Sabihin nyo, si Senyor. So, ibig sabihin, pwede pa, hindi na ma-demon possess ang isang Christian, pero pwede pa rin palang ma-oppress. O kaya naman yung may mga gawin ang demonyo. Kaya dapat, hindi tayo tumitigil sa mga spiritual disciplines natin. At ito yung mga talata na pang-encourage sa atin. At wag nating kakalimutan. Una, yung 1 John 4:4. Oo, bagamat may mga katotohanan ng demonic oppression. Pero tatandaan mo to, 1 John 4:4, mas dakila ang nasa iyo kesa nasa sanlibutan. Amen? Mas greater si Jesus kesa sa demonyo. Colossians 1:13, tayo'y iniligtas niya mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang anak. Okay? Ephesians 6:11, isuot ninyo ang buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatayo
laban sa mga pakana ng dyablo. Diba? Kaya ngayong gabi na to, gagawin tayong matalino, marunong, gagawin tayong handa, equip ng Diyos, diba? Sa mga maririnig natin. Kaya ang Kristiyano ay hindi na pwedeng ma-demon possess. Salamat sa Diyos. Pero pwede pa rin maging biktima ng oppression o deception kung hindi siya magbabantay. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbantay tayo. So ito na, hindi ko na patatagalin. Ano ang senyales na ang isang tao o isang Kristiyano o ang isang individual ay may demonyo? Sabi nga, pero yun nga, kung yung mga iba ay hindi naabutan to, encourage nyo sila na panoorin ito sa ating page o kaya naman sa YouTube. Kasi sobrang halaga na maunawaan nila to, maintindihan. There are times, nag-i-struggle kasi ang isang Kristiyano, hindi dahil sa sarili niya lang, kundi dahil may demon behind dun sa problema na yon. At yun ang gusto nating linawin ngayong gabi na to. Kasi gusto ng Panginoon, tulungan tayo in order for us for us to live victoriously. Diba? Kaya sabi nga dyan, kapag may mga taong hirap sa pagka-addict, paulit-ulit na sakit na dumadaan sa buong pamilya, o malalim na bigat ng kalooban na hindi maalis-alis o yung spirit ng heaviness, madalas nilang itanong sa aming ministry, si Vlad Sabchok nagsabi niyan, paano ko malalaman kung ang ugat ng pinagdadaanan ko ay demonyo? Ngayon, sabi niya, maraming paraan para maunawaan kung ang isang bagay ay normal lang na emosyon o pangyayari. Kasi minsan, may mga emosyon naman na normal lang talaga na nararanasan natin. At kung kailan naman ito ay may demonyong ugat. Bagamat maraming kategory, ito ang mga kadalasan kong nakikita sa ministry. Actually, itong mga nilista niya, way back siguro mga 1990s, ito rin yung mga sinasabi ni Benny Hinn when it comes nga sa demonic oppression tsaka sa spiritual warfare. So parang chinek ko naman, parang tugma naman sila. Okay? So ito yung mga makikita sa mga tao na may demonic influence. Una, involved daw sa occult or false religion. Sa Acts 16:16, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. Yan. Kaya ang paliwanag niya dito, kapag ang isang tao ay nakikilahok sa panghuhula, check niyo yung maigi sarili niyo, pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggamit ng Ouija board, pagbabasa ng horoscope, pakikipag-usap sa mga patay, pagbasa ng tarot cards, tarot ha, hindi karot, tarot cards o anumang may kinalaman sa occult, tiyak na may demonyo na kahit pa sabihin nilang sila ay Kristiyano. Kaya kung ikaw ay Christian, kung nababasa mo ito, dapat inaalis mo na yan sa buhay mo. Kasi for sure, kapag ginagawa mo pa rin yan, may demon behind. May demonic influence. Kaya kung meron ka pa niyan, dapat mong itapon na yan agad-agad, right away. Ngayon pa lang, punta ka dun sa labas, tapon mo. Kung meron ka ngayon dyan. Sabi, ang pakikibahagi sa bagay na ito ay malinaw na pagbubukas ng pintuan para sa demonyo. At kapag ikaw mismo ang nagbukas ng pintuang iyon, kusang papasok ang mga demonyo. For example lang sa bahay, di ba? In order for us, kaya nga salamat sa Panginoon, ganun yung katangian ni Ate Mer. Lagi niyang sinasabi sa akin, nalak mo na yung gate, nalak mo na yung pinto, nalak mo na yung ganyan. Kasi sa usapang bahay, di ba tayo, oo, may mga karapatan tayo sa bahay natin. Meron tayong mga kalayaan sa bahay natin. Pero lagi natin tatandaan, kung bahay niyo yon, you have the responsibility na ilak palagi yon. I-make sure na dapat walang intruders o walang mga goons, di ba? O mga tao na papasok dun sa bahay. Lalong-lalo na kung sila ay gagawa ng masama. So, ganun din sa buhay. Dapat sa spiritual na buhay, tayo ay aware, tayo ay dapat laging ready, gwardyado, nang sa gayon walang makapasok na demonyo. Naalala ko noon sa PEDS nung nag-aaral pa ako, merong mga estudyante na nasasapian. Alam niyo kung bakit? Kasi they practice yung spirit of the glass. Yan, kinakausap nila yung patay, tapos yung mga spirito na nandun sa PEDS. Kaya hindi na nakakapagtaka kung merong mga nababad, na demon possess nung time na yon. Kasi involved talaga ang demonyo kapag may mga ginagawang ganyan ang mga tao, di ba? Kaya yun yung unang tatandaan nyo, involved sa occult or false religion.
Pangalawa, dito ako na paisip. Pangalawa, kaya makinig tayo maigi, evaluate natin sarili natin, i-assess natin yung sarili natin. Mapapansin mo na may demonyo or demonic influence kapag may extreme restlessness in a spiritual environment. Halimbawa, ang isang tao ay nasa spiritual environment gaya ng pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, pagwo-worship. Kapag may restlessness, may demon behind doon. Kaya there are times hindi siya normal na pagod. Dapat i-check mo, hindi siya normal na antok. Dapat i-check mo kung galing ba yan sa demonyo o antok ka lang o pagod. Kasi ganito ang paliwanag niya. Paminsan-minsan, lahat tayo ay nakakaranas ng pagod o antok habang nananalangin. Nasa loob ng simbahan o sumasamba. Kapag minsan lang ito nangyayari, wala namang mali doon. Nakikita rin natin ito sa Biblia. Mismong mga alagad ni Jesus ay nakatulog habang siya ay nananalangin. Basahin ko. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Kaya sabi niya, couldn't you men keep watch with me for 1 hour? Diba? So narinig ko yung teaching ni Ate Rachel kanina na dapat daw may intonation pag nagbabasa. He asked Peter. Yan, sa Matthew 26:40. Diba? Kaya sabi nga, makikita rin natin sa Biblia na may isang lalaki na nahulog mula sa 3 palapag dahil siya ay nakatulog habang nangangaral si Apostol Pablo. Kaya nga ingat daw tayo, di ba? Na huwag tayo makatulog sa preaching kasi nakakamatay daw yun. Diba? Kaya dapat gising ka, manatili kang gising hanggang mamaya. Ito, sa Acts 20 verse 9, seated in a window was a young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on. When he was sound asleep, he fell to the ground from the 3rd story and was picked up dead. Diba? Nakatulog lang, patay na maya-maya. Diba? Buti na lang, may resurrection power ang mga apostol, diba? Sila Paul, kaya nagising pa siya, nabuhay pa siya. Diba? Pero ito nga ang pagkaklaro. Pero, makinig kayo maigi, kapag ang isang tao ay palaging nakakaramdam ng matinding pagkabalisa o hindi mapakali tuwing nasa isang spiritual na kapaligiran gaya nito, malamang hindi na ito gawa ng laman. Ito ay dahil may isang bagay, yung isang bagay na yon, alam niyo yon, na ayaw talagang manatili ka doon. Kaya, totoo talaga yung sinasabi ni Bishop, di ba, na kapag merong kang ginagawang spiritual discipline sa isang spiritual environment, gagawa ang demonyo para i-distract ka, para hindi mo matuloy yan, para hindi ka lubusang lumalim sa Panginoon. Kaya tingnan niyo, sabi nga, alam natin na ang mga demonyo ang siyang nagbibigay ng pahirap sa tao. Pero kapag ang taong iyon ay nagdesisyon na manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at pumunta sa simbahan, ang mga demonyo naman ang napapahirapan. Kabaliktaran, sila ang na-oppress. Diba? Kapag nag-i-spiritual discipline ng isang Kristiyano. Kaya gumagawa sila ng paraan, biglang pagod, antok, paghikab, o kawalan ng konsentrasyon. Kaya ngayon, anong nararamdaman nyo ngayon? Diba? Parang takot ka na ngayon mapagod tsaka maantok. Diba? Talagang mapapa-evaluate ka. Diba? Itong ngayon, paanong maites ang sarili? Ganito yan. Isa pang palatandaan na spiritual ang ugat nito ay sa pamamagitan ng pagpalit ng aktibidad. Okay? Kunwari, nagpe-pray ka ngayon. I-try mo kung sa demonic influence yon, magpalit ka ng gagawin. Halimbawa, may isang tao na halos antukin habang nananalangin, kaya itinigil niya ito at kinuha ang kanyang cellphone. Pagdating sa phone, bigla siyang gising na gising at kaya niyang mag-scroll ng ilang oras nang walang antok. Di ba? So, doon mo makikita demonic influence, yung naranasan mo. Di ba? Kaya ngayon, alam na natin, sa mga prayer meeting, prayer gathering, OPM. Minsan ganun sa OPM, di ba? Pag prayer na, sasabihin ni Ate Mar, pray na. Pag yung magbabanding na, sasabihin na, may gardenia kami, na talagang, di ba, buhay na buhay. Kaya, yun yung i-check natin. Di ba na, yung antok ba na yan, yung pagod na yan, normal lang ba na pagod at antok o demonic influence yan? Di ba? Ngayon, ang pagtatry nga dyan, yun nga, pag sa cellphone, mag-YouTube ka, mag-Facebook ka, gising na gising ah. Di ba? Ako, na-try ko yan. Naisip ko, ay okay. Kaya pala dapat, nire-rebuke yung mga bagay na yon. Di ba? Guilty kami sa part na yon. Di ba? Kasi, tama yung sinabi ni Bishop, pag nagbasa ka ng Bible, nakakaantok kasi, pinapaypayan ka ng demonyo, di ba?
Pagka nagpe-pray ka, hindi ka na makatuloy kasi 'di ba inaantok ka na. Hindi ka makapag in Jesus name. Amen. Kasi alam na alam ng demonyo na kapag nagseryoso ka sa spiritual discipline mo, matatanggap mo yung breakthrough mo, mangyayari yung plano ng Diyos, yung destiny ng Diyos sa'yo. Kaya huwag mong hahayaan. Napagod lang at antok lang yung makasagabal sa'yo. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, gising na gising tayo. 'Di ba? Alive na alive tayo, 'di ba? Kaya sabi, ibig sabihin, meron pa pala. Ayan, ibig sabihin, hindi simpleng gawa ng laman ang di maipaliwanag na pagod na yon, kundi indikasyon na may demonyong gumagambala. Kaya ngayon malinaw na sa akin, bakit may mga tao, set of people na nagsasabi lagi, pagod ako, pagod. Ba't ka uuwi? Pagod ako, pagod. Pagod. 1 week pagod. Diba? Ibig sabihin kasi may demonic influence na kailangang i-rebuke talaga. Kaya that's the reason why may mga nabubuo kayong preaching, di ba? Na porket YA, laging pagod. Di ba? Kasi kinakailangan matutunan nating i-rebuke yun. Di ba? Kasi mapapansin mo naman, for example, sa mga nag-holiday, nag-holiday na nga eh. Pagdating sa church, antok pa rin. Pagod pa rin. Di ba? May mga may mga nap time tayo sa sa kumpanya, di ba? May mga nap time ang mga estudyante. May nap time ba? Wala. May mga break, recess kayo, di ba? So, kumbaga parang pagod pa rin. Kaya dapat i-check natin ng maigi. Okay? Pangatlo, malalaman mong may demonic influence kapag may hostility towards deliverance ministry. Mark 1:23-24. Just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are." Si Rachel kasi. "You are the Holy One of God." Yan, sa Mark 1:23-24. Diba? Ano ibig sabihin ng hostility towards deliverance ministry? Yung may galit, diba? Doon sa mga pastor, sa mga nagpa-practice ng deliverance ministry. Kaya tingnan nyo, napansin mo ba na ang demonyo ay nanatiling nakatago sa loob ng tao hanggat walang ministeryo ng pagpapalaya o deliverance sa sinagoga? Posibleng may iba siyang mga problema, gaya ng hirap sa pagtuon o pag-focus o pagkabalisa. Pero hindi siya nagiging agresibo o nagmamanifest hanggang dumating si Jesus sa sinagoga. Kaya yan pala yung parang sumagot sa question ko na bakit ganun? Yung parang biglaang may mga nagwawala na kapag may mga deliverance minister o deliverance ministry na biglang may nagmamanifest. Yan kasi ibig sabihin nun, may hostility sila against doon nga sa deliverance ministry or minister. Diba? Si Jesus na anointed ay pinahira ng banal na espiritu upang palayain ang mga bihag at ang mga inaapi ng dyablo. Kaya nung dumating siya, doon lamang lumitaw at nabunyag ang demonyong nagtatago. Ganun pala, may mga demonyong nagtatago pala. Tapos, alam nila, kapag ang isang tao, papalayasin na sila sa kanilang pagtatago. Kaya dito ko nalaman na may mga demonyo palang nagtatago. Nakakala mo, okay lang tong tao na to. Yung pala, kailangan niya pa rin ng deliverance. Yung for example, nasa church siya, okay siya. Pero pagka lalabas na siya ng church, hindi na naman. Diba? Kaya may mga dapat na i-rebuke. Kailangan na i-deliver yung mga ganon. Kaya sabi ng Luke 4:18, ito ang magandang balita. "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free." Sabi nyo nga ng 3 beses, free. Free. Yan, di ba? Tapos meron kasi sinasabi si Vlad Sabchuk na kung nararanasan mo to, humanap ka ng taong nagmi-minister ng deliverance. Kumbaga parang lagi mong, parang maghanap ka ng Tapos napaisip ako, oo nga, sa Sendalite, sino ba parang pa-practice ng deliverance ministry? Parang wala pang malinaw na sagot sa akin. Pero ang binigay sa akin ng Holy Spirit na sagot, si Jesus mismo, great deliverer siya. Kaya whenever you call the name of Jesus, pwede kang ma-deliver. Amen?
'Di ba? Sabi rin ni Shambak kanina habang pinapakinggan ko siya, kapag ikaw may pananampalataya ka talaga kay Jesus, hindi man kumpleto yung praises, yung iyong sentences o yung mga paragraph sa prayer mo, basta't serious ka, kahit nga Jesus lang daw yung isagot mo, madideliver ka, may heal ka, may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya yan ang sinasabi. Diba? And sabi, matapos ang pagtuturo ni Jesus, ng araw na yon, nagsimulang magbago ang asal ng lalaki. Doon siya nagsimulang magpakita ng galit kay Jesus at nagmanifest. Ang mga demonyo ay nakakaranas ng matinding pahirap at paglaban kapag nahaharap sila sa kapangyarihan at pagpapahid ng Diyos. Kaya pala, nung mga time na, di ba, nagtawag sila kailan ng backup ng mga nakaraan nung na sa NHA pa. Yun pala yung rason bakit panay hate yung binibigkas nung tao na yon sa amin. Kasi yun ang nature ng demonyo. Yung sasabihin niya talaga sa iyo, I hate you. Sino ka ba? Wala kang ganyan. Yung talagang kaya sinasabi ng kumbaga parang deliverance ministry, kahit nga si Ate Mer sinabi niya yun na oo nga naman, dapat ang demonyo parang hindi ka naglalaan ng oras para kausapin siya. Kasi kasinungalingan, mga paglapastangan lang sasabihin niya. 'Di ba? Kaya si Jesus, kung mapapansin mo siya, hindi siya madalas 'di ba, makipag-usap sa demonyo. Ang ginagawa niya, pinapalayas niya right away. Kaya dapat ganun din daw tayo sa mga demonyo. Huwag nating gawing friend, 'di ba? Oy, lumayas ka diyan, Jesus name, 'di ba? Ganun dapat. Amen. Amen, 'di ba? Kaya sabi nga, demons experience torment and opposition when confronted with the anointing of God. Naalala ko rin noon, yung kumakanta ng Messiah's Anointing sila at Ruth dun sa TH, dun sa kwarto ng sa kwarto o sa office ni Bishop doon, may gumagano ng ulo nyo, yung pala nadideliver na. 'Di ba? Parang may mga nangyayari na pala doon. Kasi nga na siya, 'di ba? Kumbaga parang nadadarang na siya sa anointing at walang demonyo ang makatayo sa anointing ng Diyos. Amen? Kaya dapat kiniklaim natin yan na we are anointed of God in Jesus' name. In Jesus, we are anointed, di ba? And sabi, maaaring may demonyo sa buhay ng isang tao kapag katulad ng lalaki sa Biblia, bigla na lang silang nagkaroon ng matinding pagtutol o galit laban sa mga minister ng pagpapalaya kahit wala namang dahilan. Yung sasabihin, heck you, mga ganon, di ba? Yung talagang nagmamak. And sabi, madalas ko itong makita sa mga deliverance. May mga taong biglang sisigaw ng, galit ako sa iyo. Di ba? Pero pagkatapos ng pagpapalaya, kapag kinausap ko na sila, ipinapahayag nila ang kanilang pasasalamat at pagmamahal sa ministeryo. Kaya na-experience namin yan dun sa NHA. Kung ano-ano mga pinagsasabi sa amin. Yung kay Kayla nga, di ba? Sabi nung, sabi, ang taba mo. Gumaganon. Yung demonyo, gano'n. Tapos maya-maya, I love you, Kayla. I love you. Ganun. Parang biglang, mga kaya makikita mo, ay, talaga, may mga Kaya sabi, ito ay malinaw na palatandaan na may demonyong kumikilos sa pamamagitan ng tao. Diba? Kaya, yun yung pangatlo, hostility towards deliverance ministry. Pang-apat, kaya dapat hindi nyo to gino-joke. Pang-apat, intrusive thoughts or voices. Na madalas, di ba, naririnig lang natin na normal yung ginagawa, ay may intrusive thoughts ako. Pero yan, dapat pala nire-rebuke yan. Sabi nga, sa John 13 verse 2, the evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Di ba? Kaya dyan yung makikita na kaya pinagkanulo o kaya naman ibinenta ni Judas si Jesus ay kasi merong inspiration o influence ng demonyo sa kanya. Sabi, si Satanas ay may kakayahang magtanim ng mga isipin sa puso at isipan ng tao. Maaaring ito ay mga mapilit at paulit-ulit na kaisipan ng pananakit sa sarili, kahalayan, pamumusong o maging mga tinig na walang tigil sa pagbulong. Sabi, makikita natin ang halimbawa nito sa kwento ng lalaking namamalagi sa mga libingan. Kaya, for example, malalaman mo na may demonic influence kapag yung hindi mo naman intensyon na isipin, pero may mga intrusive thoughts na, ganyan. Yung i-harm mo sarili mo, saktan mo sarili mo, o kaya naman yung mga kahalayan, di ba? O yung pamumusong, alam ko mga
parang boses din na Tapos yun nga, makikita natin daw yon sa kwento ng lalaking namamalagi sa libingan. Sabi ng Mark 5:15, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Nalimutan ko lang kung sino yung nagsabi sa akin noon. Pero sa NHA din yon, nung time na nandun pa yung church. Yung parang, pastor, ang dami nila. Ganon. Pag daw kasi may mga intrusive thoughts na ganon, ang term ng mga boses nila, us or we. Kasi di ba ang mga demonyo, marami kapag sumasapi sa tao. Kaya kapag may mga parang ang dami na gumugulo sa isip mo, di ba, pwedeng intrusive thoughts yon na hindi galing sa'yo, kundi galing sa demonyo. Sabi, matapos siyang mapalaya, na ibalik ang kanyang tamang pag-iisip. Ang dyablo ay nais nakawin at kontrolin ng iyong isipan upang pahirapan ka sa pamamagitan ng mga kaisipang nakakaapekto sa iyong damdamin at kilos. Kaya di ba minsan, may turo rin si Ate Mer na gano'n eh. Yung mga, dapat i-check din daw ng mga, yung, alam niyo yung, anong tawag doon, yung may mood swing? O yung paiba-iba ng mood. Yung parang okay ngayon, bati ka ngayon, bukas hindi. Okay ngayon, bukas hindi. Ganyan. Yung dapat i-check daw yon, di ba? Kasi magulo yung damdamin. Sabi, pero si Kristo ay nais kang palayain. Mag-amen kayo. Amen. Sabi, kung ganon, maglaan ka ng oras para suriin ang iyong mga iniisip. Tignan mo kung may mga paulit-ulit at mapangpahirap na kaisipan na kumukuha ng iyong kapayapaan. Kung meron, malinaw itong palatandaan na kailangan mong hanapin ang iyong kalayaan kay Kristo. Diba? So yun yung pang-apat, yung intrusive thoughts or voices. Kaya kung meron ka ngayon noon, kung meron ka noon ng mga nakaraan, I rebuke it in Jesus' name. Mawawala na yan sa pangalan ni Jesus. This night shall be their last night in Jesus' name. Then, panglima, surges of violence, self-harm, or other compulsive behaviors. Dito ako nagre-reflect, dito talaga ako nag-iisip. Sabi dyan, makikita natin sa aklat ni Samuel na nang si Haring Saul ay pinahirapan ng masamang espiritu mula sa Panginoon, siya ay biglang nagkaroon ng matinding pagsabog ng galit. Sabi, umaabot pa ito sa punto na naghahagis siya ng sibat laban sa mga taong tapat at tapat na naglilingkod sa kanya. Kaya isa rin sa mga palatandaan kung may demonic influence, yung bigla ang may self-harm, tapos merong violence, di ba, na tinatawag, tapos compulsive behaviors. Ibig sabihin, ito yung parang bigla ang pagsabog ng galit na, yung hindi makontrol, biglang galit na lang, di ba? Tapos yung biglang yung nakakapaghagis ng kung ano-ano, merong mga ginagawa na makakapag-harm sa iba, makakapag-harm din sa sarili. And sabi nga dito ay, and it happened on the next day that the distressing spirit from God came upon Saul, and he prophesied inside the house. So David played music with his hand as at other times. But there was a spear in Saul's hand, and Saul cast the spear, for he said, I will pin David to the wall. But David escaped his presence twice. Merong sinasabi yung mga Bible scholar regarding sa lagay ni Saul during that time. Pwede daw na may mental torment, di ba, may demonic influence, tapos pwede daw na nababaliw na si Saul during that time. Kasi di ba naalala niyo, pag binasa niyo yung kwento ni Saul, oy, anak ko, David, bakit ganyan, di ba? Parang nagiging mabait, tapos biglang hahabulin niya na naman si David. Talaga, iaano niya yung spear niya. Di ba? Parang baliw. Di ba? Pag-ganon-ganon yung emosyon. Kaya kapag may mga ganon daw, ayan, so ibig sabihin, may mga demonic oppression. Sabi, karaniwan, lahat tayo ay may likas na self-preservation mode. Hindi ko alam kung anong term ba yan. Psychology? Ganyan? O instinct ng pag-iingat sa sarili. Bilang tao, kahit gaano ka pa ka-adventurous o mahilig sa thrill, meron tayong limitasyon kung saan alam natin na sobra na at delikado na. Pero kapag may demonyo na nagtatago sa buhay ng isang tao, nawawala ang ganitong kamalayan at nawawala rin ang kontrol. Madalas, nauuwi ito sa pananakit ng sarili at ng ibang tao. Minsan, nagiging sanhi pa nga ito ng bigla ang pagsabog ng galit na hindi mapigilan. Di ba?
Kaya naiisip nyo na ba yan? Kaya ito, dito yung madalas naririnig ko to. Kaya kung may taong nagsasabi ng, hindi ko alam kung bakit ko nagawa yan, o kaya parang hindi ko makontrol yung sarili ko, malinaw na palatandaan ito na may demonyong nakaka-impluwensya sa kanya. Kaya dapat nire-rebuke yan. Di ba? Kaya for example, yung mga katagade na, nagdilim yung paningin ko. Kaya naihagis ko yung gasol sa kanya. Di ba? Kasi nga may hindi mo nag-influence. Kaya nakaya yung gasol. Di ba? Kaya dito, makikita na may something, di ba, behind doon. Okay, kaya yon, panglima, surges of violence, self-harm, or other compulsive behaviors. We rebuke them right now in Jesus' name. And then pang-anim, ito rin, mapapaisip kayo dito, constant attacks in sleep. Sabi, kung madalas kang makaranas ng bangungot, makinig paulit-ulit na malalaswang panaginip ng merong gagamba, pagkain o pinapakain ka, pinapatay, hinahabol o nakikita ang mga namatay na, maaaring ito ay palatandaan na may demonyo. Ngayon, kung nakikita mo rin daw ang incubus and succubus, mga demonyong nagpapakita bilang lalaki o babae at nakikipagtalik sa iyo sa panaginip, kailangan mong humingi ng deliverance, ng paglaya at deliverance mula sa Diyos. Kaya di ba yung mga bangungot, demonic oppression yan. Di ba? Kaya dapat nire-rebuke yan. Kaya si Ate Mer, madalas talaga siyang naggaganon tuwing gabi. Di ba? Yung nagko-command in the evening siya. Command your evening. Commanding your night. Sorry. Di ba? Na-apply ko na rin. Yung pinagpe-pray talaga din namin, nire-rebuke namin yung mga creatures tsaka mga dangers in the night. Di ba? Kasi sobrang halaga nun. Kaya minsan may minsan may mga attack din na ganun sa akin, yung parang biglang sasabihin ni Ate Mar, Jesus name, ganyan. Di ba? Kaya sasabihin niya sa akin, mag-pray ka na, ganyan. Kasi may mga ganon. And then, kinakailangan, i-rebuke nga yun. Sabi, ang mga taong nakakaranas ng ganitong atake sa gabi, naranasan ko rin yun, yung parang hinahabol ako, tas binabaril ako sa likod. Kaya after nun, nagre-rebuke din talaga ako, ganyan. And sabi, nung nakaraan, may kinuwento rin si Mira, di ba? Na mga ganon. And sabi, ang mga taong nakakaranas ng ganitong atake sa gabi ay kadalasang nahihirapan sa trabaho sa araw at pati sa kanilang pamilya o pagsasama. Ito ay dahil wala silang payapang pahinga sa gabi. Kaya for example, may sinasabi rin sa Vlad Sabchuk na, kunwari, natulog ka naman, tapos kinabukasan, pagod na pagod ka, ibig sabihin may demonic influence sa tulog mo. Kaya kailangan i-correct mo yon, i-rebuke mo yon, di ba? Tapos mag-confession ka nga, mag-prayer of deliverance ka. Sabi, tandaan natin, gustong dalhin ng mga demonyo ang pagkabalisa at alisin ang kapayapaan ng tao. Pero di ba, alam natin yan na sabi ng Diyos, He give His beloved sweet sleep. Di ba? Gusto niya tayong magpahinga, magkaroon ng tulog na maayos. Kaya kapag wala kang tulog ng maayos, i-rebuke natin yan. Minsan hindi kailangan ng melatonin, hindi kailangan ng mga sleeping pills. Pwede kasi na kailangan mo ng freedom from sa mga spiritual attacks. Diba? And sabi nga, yun yung pang-anim, constant attacks in sleep. Pang-pito naman, heaviness, depression, and chronic fear. Yan. Kung nakakaranas ka ng mga ganyan, yan, so pwedeng may demonic oppression. Pero sabi ng 2 Timothy 1:7, i-declare natin. 1, 2, 3, go. For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Sa pa po. For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Sa pa. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and love, and of a sound mind. In Jesus' name. And sabi nga dyan, ang takot ay hindi lang basta emosyon. May natural na takot na tumutulong para tayo ay maging maingat at ligtas. Gaya ng takot mong magkasakit o takot mong mawalay sa iyong pamilya, nakakatulong daw yon. May takot sa Diyos na mabuti at banal. At mayroon ding espiritu ng takot. Ngayon, ayon sa Biblia, next natin, malinaw na ito ay maaaring maging espiritu. Ang pagkakaiba ng natural na takot at espiritu ng takot ay ito. Kapag nararamdaman mong may kumukuha ng kontrol sa iyo at parang napaparalyze ka
na hindi ka makakilos ng normal, minsan bigla na lang itong dumarating kahit walang dahilan o kaya dahil sa isang kaisipan lang. Kapag ganito ang nararanasan, ito ay gawa ng espiritu ng takot. Ibig sabihin ito yung parang napaparalyze ka na gawin yung gusto ng Diyos na gawin mo. Di ba? Yung parang sa sobrang takot mo, hindi ka na maka-move forward, hindi ka na maka-go on. Yan, hindi galing sa Diyos yan. Kailangang i-rebuke, kailangang palayasin. And sabi nga, we also see in Isaiah that there can be also a spirit of heaviness. Yan, makikita, pag spirit of heaviness, katumba siya ng depression. Di ba? Kaya nakakita na ba kayo ng taong ganon, yung depressed, yung laging ang haba ng muka? Pag yung, basta malungkot, yung parang kahit sa trabaho, sa pag-aaral, sa church, malungkot, ang tawag doon, spirit of heaviness, depression. Pero di ba sabi ni Derek Prince, ang solusyon sa depression, bukod sa blood, bukod sa name of Jesus, bukod sa word of God, magpuri ka sa Diyos. Di ba? Kaya totoo yung, why so downcast, oh my soul, put your hope in God. Put your hope in God. Maya-maya, sumasaya ka na. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. The joy of the Lord is my strength. Pag kinakanta mo yun, this is the day. Nawawala. Di ba yung mga spirit ng heaviness? Minsan, umaakyat na ng umaakyat yung ngiti. Ayan, nangingiti na. Di ba? Minsan, yung parang naaano na siya, sumasaya na siya. Kasi kailangan, kapag kunwari, mapapansin nyo rin, mararamdaman nyo rin sa bahay, ang bigat ng pakiramdam, magpatugtog kayo na mga papuri, di ba? Unahin nyo muna yung praise song. Pag sinabing praise song po, yung mga mabibilis. Tapos, yun nga, yung worship. Kung gusto mo malaliman na pagsamba, mag-worship ka na, yun na yung mga mababagal. Di ba? Yung pinapasamba ka na sa spirit and in truth. Okay? So, yun. And sabi nga, Isaiah 61:3, the garment of praise for the spirit of heaviness. Yan daw ang ibibigay sa atin ng Panginoon, yung garment of praise. Kasi ayaw naman ng Panginoon, yun, di ba, papasok ka sa trabaho. Di ba, papasok ka sa school. Papasok ka sa church. Di ba, kaya nga nag-instruct ang Diyos, pag pumapasok sa church, enter His gates, with thanksgiving. Di ba, thank you Lord, nakarating ako dito ng ligtas. Hallelujah. Thank you Lord, kahit umulan, nakarating ako dito nang medyo tuyo. Ayan. Di ba yung dapat nagpapasalamat daw tayo kay Lord. And sabi nga, kung ang bigat na ito ay palagi mong nararanasan at pakiramdam mo ay nakadagan sa'yo na hindi mo matanggal, maaaring palatandaan ito na may demonyong nasa likod nito. Di ba? Kaya dapat ma-rebuke yan. Di ba? Yung parang pag napapansin mo, araw-araw na lang, parang ang bigat ng pakiramdam. Rebuke mo na yan. Magpatugtog ka, magpuri ka sa Diyos. Okay? And then sabi nga, ayon sa Biblia, malinaw na ito ay maaaring maging, next, sabi maging espiritu. Next. Ang pagkakaiba ng natural na takot, nasa na ba ako? Number 7. Hindi na pala. Wala na pala. Tapos na pala yun. Tama ba? 7. Ayan. Tapos 8 na. Ito, palatandaan din to ng may demonic influence. Kaya dito napaisip din ako na, okay, kaya pala may mga nahihirapan, di ba, sa kasalanan. Sabi nga dyan, ang matindi at hindi mapigilang pagnanasa sa mga bagay na marumi at hindi maka-Diyos ay maaaring palatandaan din na may demonyo. Lalo na kung ang isang tao ay hirap na hirap makalaya mula sa pagka-addict sa pornography, sa droga, o sa alak. Basta lahat ng mga addiction, games, sa sugal, di ba? Ibig sabihin, merong demonyo behind nun. Next naman, sabi, mahalagang maintindihan. Sabi na ang pagkakaiba ng gawa ng laman at impluensya ng demonyo. Kasi ang laman ay kailangang ipako sa krus. Samantalang ang demonyo ay kailangang palayasin. Sabi, ang laman ay hindi nagsasalita, pero ang mga demonyo nagsasalita sila. Okay? Kaya nakita nyo yung difference? Again, yung flesh, hindi mo talaga kasi makakast out yan. Palabas sa'yo. Kasi nandyan talaga yan. Kaya kailangan i-crucify mo yung sarili mo. You cannot rebuke you out of you. Ika nga ni David Hernandez. Kaya dapat i-crucify yan sa cross. Pero kapag demonyo, kailangan nire-rebuke yan. Diba? Pero sabi nga ni David Hernandez, kapag daw hindi umaalis,
baka flesh mo na yon na kailangan i-discipline naman. Kasi ang demonyo umaalis sa pangalan ni Jesus. Amen? Malinaw? Diba? Kaya kapag nag-rebuke ka, dapat naniniwala ka na lalayas to. Diba? Aalis to in the name of Jesus. Diba? Kaya, eto, nagsasalita sila. Tas ito, nalinawan din ako dito. Isa pang paraan para malaman kung demonyo ang nasa likod nito ay kapag natukoy at inalis mo na ang trigger point. Halimbawa, mga bagay o sitwasyon na nagtutulak sa'yo sa kasalanan. Halimbawa, dinilit mo yung app, di ba? Na games or pornography. Pero, sabi, patuloy ka pa rin nahuhulog sa parehong kasalanan o cycle. Sabi, indikasyon ito na hindi na ito simpleng gawa ng laman, kundi espiritu na ang kumikilos. Kaya dapat i-rebuke mo siya. Diba? Kaya nung prayer meeting talaga, matindihan, di ba, yung message na dineliver sa atin ni Lord doon sa buhay ni Rachel. Tapos after nga nun, may parang sinasabi si Lord na merong nakikita siya na magaganda yung future dito. Pero you must pay the price. Natandaan ko pa yung kataga na yon na kailangan ipagpalit mo yung, for example, yung mga games, yung mga sugal, yung lahat ng mga nakakasagabal sa'yo, papalapit sa Panginoon. Pero di ba after nun, may mga kinaya, meron namang mga hindi kinaya after nun. Kaya mga hindi nagpakita, ganyan. Pero yun nga, ang prayer ko sa bawat isa, makayanan, di ba? Ma-deliver talaga ng buong buo, ng totally, ng huli in Jesus' name. Di ba? Kasi yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya sabi nga, dapat mong maintindihan na ang mga urges o pagnanasa na ito ay hindi galing sa'yo. Di ba? For example, yung spirito ng kahalayan, kalasuan, hindi yan sa'yo, kailangan i-rebuke mo yan. Hindi ito iyo, kundi banyagang pagnanasa ng isang espiritu na gustong gamitin ang katawan mo para masiyahan siya. Diba? Kasi ang pagkain ng mga demonic spirit ay yung mga filthy things, mga defiled things. Diba? Sabi ang mga demonyo ay nabubuhay sa maruruming bagay. Diba? Kaya nga, for example, kung ang gusto pala ng demonyo maruruming bahay, maruruming buhay, maruruming isip, maruruming puso, kailangan lahat ng yon linisin. Kaya di ba tayo, balanse tayo lahat, tinuturo natin. Di ba? Kasi kung halimbawa, linis na yung puso mo, ang sunod mong linisin, isip mo. Pag linis na yung isip mo, ang sunod mong linisin, mga action mo. Pag linis na yung action mo, ang sunod mong linisin, yung paligid mo, yung bahay mo, linisin mo. Kaya di ba pansinin nyo, for example, ang bahay magulo. Pagdating ng mga tao, let's say for example, ang tatay, nanay, alam na alam niyo yan sa mga nanay nyo, pag hindi kayo nakapagligpit, anong mangyayari? Kala mo kung ano ng mga sumapi. Kasi merong mga spirit behind nun. Kaya tuloy na ilalagay, di ba? Hindi ko alam kung si Martin Luther, si John Wesley, ang nagsabi nun, pero hindi yun biblical, sila lang ang nagsabi nun, yung cleanliness is next to godliness. Na kapag godly daw yung isang tao, mahilig siya sa kalinisan. Diba? Malinis siya sa bahay, sa buhay, sa lahat ng mga ginagawa niya. Kaya dapat, yun nga, mag-declutter. Mag-declutter ng isip, ng puso, ng bahay, at ng kung ano-ano. Kahit maliit ang bahay, basta't malinis, ay malinis, maayos yan, aayos yan. Diba? Kahit sabihin mong, barong-barong lang yan, pero pag inayos mo, yung loob, aayos yan. Naintindihan? Amen? Amen. Diba? Kaya, yan ang sinasabi dyan, na ang demonyo nananahan sa karumihan. Kaya, anuhin natin, yung mga marurumi, linisin natin, ipalinis natin sa Panginoon. Nasaan ako? Sabi, kailangan nila ito bilang pagkain at ginagamit nila ang katawan ng tao para makuha ito. Kaya napakahalaga na humingi ng paglaya at deliverance mula sa Diyos. Pero ipaalala mo nga sa katabi mo, para ka sa Diyos. Sabi mo, si Lord ang gagamit sa'yo. Yan. Sabi mo sa sarili mo, pagmamay-ari ka ni Lord. Ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa'yo. Amen. Amen. Okay, number 9, malalaman na may demonic influence kapag may chronic sicknesses. Ano ibig sabihin ng chronic sicknesses? Yung hindi tumitigil na sakit. Halimbawa, ngayong taon na to, ilang beses kang nagkasakit, baka kailangang i-rebuke yan. O kaya naman sa pamilya, merong dumadaloy na sakit, ang lolo namatay sa ganito,
ang tatay namatay sa ganyan, yung anak, tito namatay sa ganyan, iisa yung kinamatayan. Ibig sabihin, kailangan ng deliverance. Diba? Naalala ko nga noon, si James, sabi niya sa akin, Tay, baka ako na sumunod. Sabi ko, in Jesus' name, hindi mangyayari yan. Sabi ko, ngayon pa lang sa buhay mo, i-rebuke mo na yan. Sabi ko, hindi ka magagaya sa tatay mo, tsaka sa mga tito mo. Diba? Dahil tinanggap mo si Jesus, iba ang kwento mo. Jesus' name. Diba? Talagang, ay, amen, amen. Wala siyang magawa. Amen, amen. Diba? Kasi hindi dapat, yung tuloy-tuloy yung sakit. Diba? Tsaka yun nga, kung meron kang halimbawa, may mga sakit ka na paulit-ulit na lang, tapos, kunwari, may mga araw, yung alam niyo yung may mga sinasabing Monday sickness, Friday sickness, yung kada Mondays, nagkakasakit, yung mga kada Friday, nagkakasakit, diba? Kapag magre-report, nagkakasakit. Diba? O kaya naman, pag birthday, malapit na birthday, nagkakasakit. Ayan, yan yung mga dapat nire-rebuke. Sabi ng Luke 13:11, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity, 18 years, diba? And was bent over and could in no way raise herself up. Ito matindi, 18 years. Diba? May sakit. Kaya ang ginawa ng Panginoon sa kanya, pinalaya siya. Hindi lang siya pinagaling, diba? Dineliver din siya ng Panginoon. Makikita natin sa talatang ito na hindi lamang ito simpleng karamdaman, kundi isang espiritu ng kahinaan. Pag sinabing espiritu ng kahinaan, yung spirit of infirmities. Yan. Kaya, di ba, pag minsan nagre-rebuke ang isang minister, si Jesus o yung apostol, di ba, ang nire-rebuke nila, sickness and disease, infirmities, yan, winawasak nila sa pangalan ni Jesus kasi pwedeng may ganong influence. Sabi nga, sa ibang pagkakataon rin, nakikita natin si Jesus na nagpapalayas ng espiritu ng bingi at pipi. Diba? So, infirmities din daw kasi yon. Sabi ng Mark 9:25, He rebuked the unclean spirit, saying to it, Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Diba? So, Mark 9:25 yan. And also, sa kwento ng biyanan ni Pedro, yan, kaya may asawa si Pedro, hindi lamang siya pinagaling ni Jesus, kundi pinagsabihan at pinawalang bisa niya ang karamdaman. Di ba may sinasabi si Vlad Sabchuk dito na nung sa mother-in-law ni Peter, hindi niya sinabing be healed. Di ba? Kundi pinalayas niya yung espiritu ng sakit at karamdaman doon. And sabi nga, ipinapakita nito na may ilang karamdaman na maaaring may demonyong nasa likod. Luke 4:38-40, so he stood over her and rebuked the fever, and it left her. So malinaw, di ba sabi, hindi niya pinagaling, kundi he rebuked the fever, and it left her. And immediately, she arose and served them. Kaya tayo, di ba, ang proper na ginagawa natin kapag may sakit, ang una muna, nire-rebuke yung demonic spirit of sickness and disease, infirmities. Tapos, maya-maya, dinideclare na yung healing natin. Diba? Una, nire-rebuke muna. Ganon din sila, Derek Prince. Pangalawa, kiniklaim yung healing. So, alam niyo na kung paano mag-pray ng may sakit. O kaya naman, di ba? So, magpalayas ng sakit. At saka yun nga, hindi ko to tinuturo para asahan nyo ang isang tao. Kundi asahan natin si Jesus, the great deliverer and healer. Kapag ikaw ay nagpe-pray, huwag mong iisipin na ikaw ang nagpapagaling, ikaw ang nagpapalayas, kundi ang Diyos. Kasi bakit? Si Lord ang malakas. Siya ang kinakatakutan ng demonyo. Siya ang kinakatakutan ng sakit at karamdaman. Kaya si Catherine Kuhlman, di ba, ang daming gumagaling sa crusade niya. Kasi ang talagang ginagawa niya lang, pinopoint out niya sa mga tao si Jesus. Tinuturo niya si Jesus sa mga tao. So dapat ganun din ang gawin natin. Ang faith natin, si Jesus ang nagpapagaling. And sa aklat ng mga gawa, malinaw na ipinapakita na si Jesus ay lumabas upang pagalingin ang mga taong inaapi ng dyablo. Ipinapakita nito ang puso ni Kristo na palayain ang mga biktima ng demonyo at ibalik ang kanilang kalayaan at kapayapaan. Acts 10:38, how God anointed Jesus, sabihin nyo anointed. Isa pa. Anointed. One more time. Anointed, di ba? With the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all. Sabihin nyo all. Sabi, who were oppressed by the devil, for God was with him. Ito yung encouragement sa atin, yung salitang all. Di ba? So pagtatanungin mo, ang deliverance ba ay para sa akin? Oo. Kasi all nga eh. Di ba? Ang isa daw na kasinungalingan
ng kaaway na pwede niyang i-inject sa'yo ay ano? Yung healing o deliverance ay para lang sa iba. Para lang sa mga taong may super faith. Hindi. Sabi dyan, no? All. Amen? Amen. Sa lahat ng mga naniniwala at lumalapit sa Diyos. Sabi nga, madalas ang paulit-ulit, makinig, o matagal na karamdaman ay maaaring may demonyong nasa likod. Lalo na kung ito ay isang bagay na hindi matukoy o magamot ng mga doktor. O kung maraming miyembro ng pamilya ang patuloy na nakakaranas ng parehong problema. Kaya, feeling mo, mayroong sickness sa bloodline nyo, rebuke dapat yan. Sabi, ito ay malinaw na indikasyon na maaaring may spiritual na ugat ang karamdaman. Okay? So, last na lang. Number 10, malalaman mong may demonic oppression o influence kapag may paranormal activity or experiences. Napaisip din ako dito kasi nung nasa sukat pa ako, may ganyan akong karanasan. Sabi ng Mark 5:4-5, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces, neither could anyone tame him. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones. Yan, sabi, ang lalaking ito ay nagpakita ng kakaibang supernatural na lakas, kaya kaya niyang basagin ang mga tanikala, namuhay sa mga libingan, sumisigaw sa gabi at nasasaktan ng sarili. Malinaw na ito ay mga hindi pangkaraniwang kilos. Kaya tingnan nyo, kung nakakaranas ka ng mga paranormal na bagay, tulad ng mga sumusunod, kailangan mong humingi ng deliverance. Una, mga bagay na gumagalaw sa iyong kwarto. Yan. Tapos, pangalawa, kung nakakaranas ka ng ganon, rebuke mo yan. Sabi, mga anino o kakaibang hugis. Naranasan ko to nung nasa sukat pa kami. May kakaiba talaga. Sinasabi ko kay mama, nakita mo ba yun? May anino gumaganon siya, oh. Tapos kada gabi, talagang gumagano siya. Tapos, chinecheck ko yung lugar. Ano na yun? May mga gumagalaw ba? May ilaw ba doon? As in, wala talaga. Pero may gumaganon. Tapos, merong isang beses, tawag doon, na gumagawa ko ng assignment. Tapos, biglang may sumuntok sa likod ko. Tapos, chineck ko. Sabi ko, ako lang mag-isa na iniwan ako nila papa, nila mama. Tapos, kinuwento ko kay mama. Sabi ba naman niya, ninong mo yun. Binibiro ka lang kasi ang sipag mong mag-aral. Sabi ko, yun ba yun? Diba? Pero may mga demonic influence na gano'n. Yung parang, diba, naalala nyo rin yung kwento ni Clarita. Meron siyang kurot-kurot dito, yung parang pasa-pasa, na hindi alam ng mga expert, na mga doktor sa nanggaling, yung pala demonic oppression siya. Tapos yun nga, buti na lang dumating si Lester Samral, diba? Nag-deliverance sila. Tapos yung yung tinatry na bumalik ng demonyo, buti na lang naalala ng gwardya. Naalala nyo? Isigaw mo, Jesus, Jesus, Jesus name. Yun, nawala, di ba? Pero yun yan, nasasaktan niya na naman yung sarili. Tapos pangatlo, mga tinig na naririnig. Di ba? Yung parang wala ka namang kausap, wala kang taong pero may mga naririnig kang tinig. Tapos ang katawan mo ay gumagawa ng hindi normal o kusang kilos o tunog. Diba? So, wala naman sana, in Jesus' name, walang ganyan. Sabi, at labis at kakaibang pag-uugali. Diba? Sabi, lahat ng ito ay malalakas na palatandaan ng aktibidad ng demonyo. Wala pa kasi sila Sai tsaka sila Risa eh. Pero during that time kasi ng mga kabataan pa sila, grabe sila mag-away dun sa bahay. Eh di parang humahantong na parang yung kaya na nilang yung kumuha ng saksak, kutsilyo. Tapos mukhang sabi ko, mukhang magsasaksakan na to. Sabi ko, Jesus name, tumigil kayo. Maya-maya parang sila, yung bumalik sila sa ulirat. Diba? Parang bumalik sila sa pagiging Risa tsaka Siren nila. Ano nga ba meron? Diba? Parang, kasi sabi ko, may mga bad spirit na ganyan. Diba? Sabi, lahat ng ito ay malalakas na palatandaan ng aktibidad ng demonyo. Kaya kung may mga nakakaranas ng ganyan, yan, kailangan nating palayasin yan sa pangalan ni Jesus. And ano ang final thoughts nitong segment na to? Tatandaan natin that Jesus Christ, basahin nyo, is the great deliverer, di ba? And sabi ng Bible, for with God, nothing will be impossible. Ngayon pa lang, i-mindset mo na walang imposible sa Diyos.
Di ba? Kaya niyang palayasin ang lahat ng mga demonyo sa buhay at sa paligid mo. Okay? Ngayon, mabilisan na lang natin. Shinare sa amin to ni Gab sa BBS. I-share ko ulit sa inyo. 8 steps para maging self-delivered. Kasi hindi naman madalas o hindi all the time nandito sila blood subchok sa Pilipinas at hindi all the time meron kang pamasahe papuntang Cuneta Astrodome. Kaya dapat marunong kang mag-self-deliverance sa sarili mo. Kaya nga sabi, maybe you are experiencing torment, bad habits you cannot kick, depression and anxiety, or are struggling in life in general. Whatever it may be, Jesus wants you free and you can experience this freedom today or tonight. Amen? Ready na ba kayo? Sabi, many times, deliverance is something most believers need to undergo in order to walk in the full freedom Christ died to give us. Pero alamin natin, what can prevent our deliverance? Sabi, hindi maaaring mangyari ang deliverance kung may mga pintuang kusang binuksan natin para sa dyablo. Kapag pinili nating makisali sa kasalanan, pinapayagan natin ang mga demonyo na pumasok sa ating buhay. At kapag pumasok na sila, kinakailangan silang palayasin upang makamit ang tunay na paglaya. Kaya unang dapat mong gawin, isa-isip ngayong gabi na to, kailangan gustuhin mong lumaya. Amen. Gustuhin mong ma-deliver. Okay? So number 1, recognize. Kalahati ng laban kasi ay ang pag-amin na kailangan mo ng deliverance. Sabi, kapag nakilala natin ito, nagiging daan ito para matulungan tayo ng banal na spirito sa tunay na paglaya. So i-recognize mo na kailangan mo ng deliverance. Pangalawa is repentance. Hanapin ang Panginoon at hayaan siya ang magbunyag ng anumang nakatago na kailangan mong dalhin sa Kanya. Ang tunay, kagaya kanina, kung narinig mo to, yung 1 to 10, tapos nalaman mo na parang yung isa dyan meron ka, 2 o 3, kailangan i-recognize mo yun, i-repent mo yun sa Panginoon, aminin mo yun sa Kanya. Sabi, ang tunay na pagsisisi ay ganap na pagtalikod sa kasalanan. Hindi yung magsisisi ka ngayon, babalik ka ulit. Sabi, ibig sabihin nito ay tunay na kababaan at pagkabasag ng puso, hindi lang simpleng pag-amin, kundi paglapit sa Kanya ng may pusong nagbabalik loob. Sabi, palaging tumakbo sa krus, ibigay ang iyong puso, hindi lamang ang iyong panlabas na anyo, gaya ng sinasabi ng salita ng Diyos. Tandaan, ang gawaing ito ay hindi nakakapagbigay ng kapatawaran kapag outside lang. Ngunit ipinapakita nito sa dyablo na ayaw ko na ito sa aking buhay. So, pangalawa, repentance. Panay arto, tatandaan nyo. Pangatlo, renounce. Sabi nyo nga, renounce. Yan. Isa pa, renounce. Yan. Isa sa term nyo yan mamaya. Pag halimbawa, meron kayong ire-repent, sunod naman may ire-renounce kayo. Sabi, ihayag sa salita, anumang kilalang kasalanan at putulin ang anumang koneksyon sa occult. Itapon ang lahat ng kagamitan o bagay na may kinalaman sa occult. Kaya pag uwi nyo mamaya, kapag may rebulto, may mga, alam nyo yun, mga demonic, yung kunwari, yung sa ginagamit na mga Chinese na pampaswerte, dapat daw tinatapon natin yon. Sabi, magsimula sa pagsasabi ng tinatanggihan ko, tapos ilahad mo kung ano yung tinatanggihan mo or nire-renounce mo. At ilahad ng malinaw ang iyong desisyon na talikuran ang anumang gawaing espiritual na labag sa Diyos. Kaya mamaya, pag nag-pray tayo, mag-renounce na kayo, dyan pa lang. Kunwari, tinatanggihan ko ang lahat ng gawa ng laman, ang mga pornografiya, ang lahat ng mga kasamaan ng ugali, in Jesus' name. Tinatanggihan ko ang lahat ng greed, ang lahat ng mga ganito, ganyan, di ba? Ang lahat ng mga demonic influence, dapat i-renounce natin. At sabi, anumang gawaing espiritual na labag sa Diyos. And then pang-apat, after mong i-renounce, di ba, yung mga demonyo, i-release mo naman yung sarili mo. Sabi, palayain mo ang iyong sarili mula sa pagkaalipin na hawak ng dyablo sa pamamagitan ng pagdedeklara nito. Sabihin mo, pinapalaya ko ang aking sarili mula sa pornography, mula sa espiritu ng kabigatan, and so on. At iba pang bagay na nagiging hadlang sa iyong paglaya. Di ba? Lalong-lalo na ang mga nakatago daw na emosyon din, yung mga bitterness, unforgiveness, lahat ng mga, kumbaga parang hindi magagandang emotion. Okay? So, natin yon.
i-release natin yung mga sarili natin. Sunod naman, resist the enemy naman. Matapos mong palayain ang iyong sarili, si Satanas ay lilipat mula sa loob patungo sa labas. Tatandaan nyo, makinig. Dito kasi nalilimutan ng iba ito. Sabi, ang mga demonyong ito ay hindi basta nawawala pagkatapos ng deliverance. Sabi, maaari silang manatili sa paligid o mga kaparehong demonyo ay magbalik upang subukang pumasok muli sa pamamagitan ng pagpapadala ng tukso sa iyong landas. Let's say for example, i-rebuke mo na ngayon yung mga panonood ng pornography. Darating yung time talaga, itatry ka ulit nilang balikan. Ngayon, ang dapat mong gawin, resist the enemy. Kailangan labanan mo, hindi ka na babalik in Jesus' name. Ganon. Di ba? Sabi, ngayon, kailangan mong tumutol at labanan ang dyablo. Kapag ginawa mo ito, siya ay tatakas. Pero di ba, merong sinasabi ang Biblia tungkol dyan. Ang una mong gawin, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Anong una? Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang pagkakamali ng iba, they resist the devil muna, una. Nire-rebuke nila on their own. Diba? On their own strength. Kaya sila nagfe-fail. Pero ang sinasabi doon, submit to God muna. Mag-pray ka muna, mag-worship ka muna kay Lord, isik mo siya. Diba? Kasi you are fighting the wrong battle. Kapag nilalabanan mo yung demonyo on your own strength. Kaya dapat submit to God. Amen? Naalala niyo yung kay Priscilla Scherer, di ba? Sa war room, submit to God, resist the devil. Di ba? Hindi siya, talagang lumaban siya. Kaya resist the enemy. Pang-anim, replace naman. Replace. Ano ibig sabihin? Kapag ginawa mong Panginoon ng iyong buhay, ang banal na spirito, mararanasan mo ang tunay na kalayaan. Kasi where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? There is liberty. Kapag nanahan na si Holy Spirit dyan, siya ang pinakamalakas, ay lahat ng espiritu magbabaw. Lahat ng mga espiritu hindi papasok. Kasi bahay niya na yon. Di ba? Kaya kapag kinakanta rin natin yung, loobin mong ang buhay ko'y maging banal. Ganun kasi mga mga matatanda. Yun yung nila, version nila. Banal. Pero ang ganda talagang ma-inspire ka. And sabi, kapag pinupuno mo ang iyong isipan ng salita ng Diyos, makakatayo ka sa kapangyarihan at dominion. Amen? Lalakas ka kapag pinuno mo ng Word of God ang isip mo. Hindi ka madadaya. Amen? Hallelujah. Kaya hallelujah sa Word of God. Dapat i-replace natin ang i-replace. Okay? Ng salita ng Diyos. Sabi, mahalagang maunawaan. Parang gamot no? Mahalagang maunawaan. Sabi, ang deliverance ay hindi para ayusin ang laman, kundi para palakasin ang iyong espiritu upang labanan mo ang laman at makamit ang tagumpay sa spiritual na buhay. Bless nga tayo kasi naipapaliwanag na to sa atin. Kasi dati, ito makinig po kayo maigi dati, asa lang talaga sa mga pastor, sa mga deliverance minister, yung mga tao. Pero ang galing kasi as the days go by, as the years go by, tumalino na yung mga Kristiyano, di ba? Tinuruan na nila yung mga Kristiyano na para hindi na kayo maalipin ulit, ito, meron kayong kapangyarihan. Pwede kang lumaban. Amen? Ikaw mismo, di ba? Si Rilin pwedeng lumaban. Si Ella pwedeng lumaban. Hindi lang si pastor, hindi lang si leader. Bawat isa na naniniwala at nananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, pwede kang lumaban. Amen? At magtatagumpay ka. Yan, sabi, nasan ako? Ayan, so i-replace natin. And then pang-pito, i-renew mo yung mind mo in your new identity in Christ. Sinasabi sa 2 Corinthians 5:16, 17 pala, kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang na. Amen tayo dyan? Sabi, ang tunay na kalayaan ay dumarating kapag pinapabagong isip mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kung nais mong baguhin ang iyong buhay, kailangan mong baguhin ang iyong isipan gamit ang salita ng Diyos. Kasi alam nyo, kapag binago natin tong isip na to, mababago din ito. Tapos kapag nabago din to, mababago din ito. Pag nabago ito, magbabago ang buhay ng mga tao sa paligid ninyo. Kasi hanggat hindi mo mababago to, mahirap baguhin ito. Di ba? Kaya minsan, sa bahay, kung ano-ano mga sinasabi, kung ano-anong mga panglalait sinasabi, kung ano-anong mga pang-down. Kasi kailangan unang baguhin ito. Tapos ito.
'di ba? Mababago to, tas mababago yung surroundings. Mali ang ginagawa natin na in order na mabago ang paligid, bawat isa ang binabago. Mali, tayo muna. Sa loob muna ang dapat baguhin. Sabi, matutong tuklasin at itigil ang masasamang iniisip. Halimbawa, merong thoughts, intrusive thoughts, negative thoughts, green-minded thoughts, 'di ba? Mga kabastusan. Dapat palayasin mo yan. Sabi, palakasin ang mabubuting kaisipan at palitan ang bawat kasinungalingan ng katotohanan mula sa kasulatan. Kung nais mong maranasan ang self-deliverance, kailangan mong matutong mamuhay sa patuloy na pagbabago at pagbabagong isip. Kaya halimbawa, ngayon, di ba meron tayong disiplinang ginagawa sa church, natatanggalin muna si Facebook, tatanggalin si IG. Tingnan natin kung kailan tayo pabalikin ng Panginoon. Siguro, babalik tayo kapag marunong na tayong magdisiplina at magkontrol ng sarili natin. Kung sakali lang bumalik ka doon, kailangan tanggalin mo ang mga trigger points. Kailangan tanggalin mo ang mga nagiging sanhi ng iyong kasalanan. Like for example, kung nanonood ka ng TikTok, make sure na sila David Hernandez, Blood Subchuk lang ang mapapanood mo dyan. Kung nanonood ka ng mga YouTube shorts o YouTube videos, kinakailangan mga preachers, mga pastor ang mapanood mo lamang dyan. Amen? Ganon ang sample ng mga paglilinis ng utak. Kasi wag mong isipin na madideliver ka kung kada TikTok mo, panay kembotan ng kembotan ang mga babae sa TikTok mo. 'Di ba? Kasi hindi malilinis ang isip mo. Kung gusto mong malinis ang isip mo, kailangan mong baguhin ang lahat-lahat. Amen. 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 'Di ba? So 'yun. And then last na lang, number 8. Ito naman, remain rooted in a local church or small group. Ayan. So napakahalaga din ito. Last na po ito. Kasi sa huli, si Satanas ay nanadabik sa mga lone wolves o nag-iisang mananampalataya. Kaya kailan matindi ang temptation, ang tukso? 'Di ba kapag mag-isa ka lang? Kaya sabi, sa sandaling mapalaya ka, magpakatatag ka sa pananampalataya. Kung nais mong sundan ang iyong tadhana, kalooban ng Diyos na maging bahagi ka ng isang lokal na simbahan. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, attend tayo palagi. Isa pa. Attend tayo palagi. Sabi pumunta sa simbahan upang maglingkod, magbigay at magmahal sa kapwa. Tandaan, si Jesus ay nagtatayo ng isang katawan, hindi lang ikaw. Makilahok at maging bahagi ng kanyang gawa. Amen? Amen. So ulitin ko lang. Una, na kailangan nating gawin para ma-deliver, recognize na kailangan mong ma-deliver. Pangalawa, repent sa lahat ng mga alam mo na kasalanan. Pangatlo, renounce. Pang-apat, release yourself. Pang-lima, resist the enemy. Pang-anim, i-replace mo ng salita ng Diyos. Pang-pito, renew your mind in your new identity in Christ. And pang-walo, remain rooted in a local church or small group. Diba? And sa panghuli, tatandaan natin, ito basahin niyo yung dilaw. 1, 2, 3, go. Your deliverance. Isa pa. Your deliverance is God's desire. Sabi mo yung sa katabi mo, your deliverance is God's desire. Kaya, ang hangarin ng Diyos para sa iyong buhay ay ang iyong ganap na paglaya. Sabi ni Jesus, kung mananatili kayo sa aking salita, kayo nga ay aking mga alagad. At makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen? Yan, kagaya nito, ni-reveal natin, in-expose natin, papalayain kayo nito. Ang pagkilala sa katotohanan, ang nagdudulot ng tunay na kalayaan. Patuloy na sundan si Kristo at pakainin ang iyong sarili sa banal na kasulatan upang maranasan ang kalayaan na nais ibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Sinong gustong ma-deliver? Sinong gustong makalaya? Yung mga ngayon lang po dumating, ibalik nyo yung, panoorin nyo ulit sa page natin o sa YouTube, yung mga una na nasabi. Sobrang halaga na matandaan po natin. Okay? So sige po, let's pray. Aming Ama, Diyos na